So alin nga bang mas maganda, ang Play Your Tough na lumang version ni Yamaha Mio Gear S or ang Play Your Way na bagong version ni Yamaha Mio Gear S na hybrid edition na? Alin dito sa tingin mo ang mas maganda? Alin dito sa tingin mo ang mas sulit sa iyong pera? Magaganda ba talaga itong mga motorsiklong ito or baka hype lang para makabili tayo ng bagong motorsiklo? So makikita naman talaga natin dito mga boss na if you're planning to buy the Yamaha Mio Gear S, in which meron tayong katanungan dito about these motorcycles, if andito na ba si Yamaha Mio Gear S hybrid edition sa mga kasa natin, is that maganda din naman muna pag-usapan if ever nagbabala ka na bumili ng motorsiklo, whether the old version or the newer version dapat ba yung kunin mo. Kaya naman sa video ito, pag-uusapan natin ang side-by-side comparison nito, ang specs and key features, and our final thoughts about these motorcycles. And unahin na natin agad ang kaniyang side-by-side comparison. If we're gonna talk about the pricing mga bossing, makikita natin dito that the older version of the Yamaha Mio Gear is that meron itong dalawang pricing variant, which is makikita natin dito sa Yamaha Mio Gear na older version is that meron itong dalawang variant pricing around 79,400 for the standard and 84,400 naman for the Mio Gear S, in which the newer Yamaha Mio Gear S is that isang price variant lang and Gear S na siya agad, priced around 81,900. So we're gonna talk more about the Gear S older version tsaka Gear S newer version dito mga boss ha. If we're gonna talk about the colorways mga bossing, makikita natin dito that halos magkapare-pareho lang sila ng kulay dito. However, dalawang kulay lang for the older Gear S version, samantalang kay Gear S version na hybrid edition is tatlo na. We have matte gray and worn gray for the color of the Yamaha Gear S na older version, samantalang sa newer version naman is meron tayong ceramic gray, basalt gray at saka matte brown, in which makikita talaga natin dito that creativity din naman ni Yamaha Mio Gear S is meron pa rin namang maibubuga. If we're gonna talk about the headlights naman mga boss, makikita naman natin dito na meron talaga silang resemblance for each other. However, makikita mo dito halogen bulb lang yung dito for the older Yamaha Mio Gear S, samantalang kay Gear S na newer version na is that LED na to lahat. If we're gonna talk about the rear taillight naman, ayan, makikita naman natin na dito na meron talagang pagbabago for the Gear S kasi nakahiwalay na yung kanyang signal light compared kay Gear S na older version, in which if parang aesthetics and design naman yung pag-uusapan, I think lamang dyan si newer version na Yamaha Mio Gear S. If we're gonna talk about the instrument panel naman mga boss, halos pareho lang naman sila ng frame. However, the LCD digital display na built-in na for the Yamaha Mio Gear S is merong makikita mong masulat siya compared sa analog display lang sa lumang Gear S version. However, if meron kang older version ng Yamaha Mio Gear S naman is that makikita mo meron namang customizations dito na pwede mo gawing LCD digital display through customization. If we're gonna talk about keyless remote system kind of technology naman mga boss, makikita talaga natin dito na both of these motorcycles ay walang keyless remote system. So, ang ginawa ni Yamaha dito is linagyan niya ng answer box system for both of these motorcycles sa Gear S versions nila. If we're gonna talk about the utility box naman mga boss, or underseat compartment, dito naman lamang si Yamaha Mio Gear S na newer version kasi meron na itong 18.6 liters of underseat compartment storage compared kay Yamaha Mio Gear S na wala siyang specific number dito, but yung pwedeng magkasya lang sa kanyang underseat compartment is ang jacket or mga papeles na pwede mong mailagay dito. So, maganda na dito for the newer version mga boss, kasi pwede ka na makapaglagay ng half-face helmet mo. Now, if we're gonna talk about the charging port, maganda tong mga motorsiklong ito kasi linagyan na dito ni Yamaha ng charging port for both. However, kailangan mo pa bumili ng charging adapters. If we're gonna talk about the wheel type naman, makikita naman natin dito that both of these motorcycles ay merong mags na wheel type. So, aesthetics wise, medyo makikita mo naman din talaga na dated tong mga motorsiklo ito when we talk about aesthetics sa mga gulong nila. If we're gonna talk about the fuel tank naman mga boss, dito na lumalamang konti and dito mo na makikita yung upgrade ni Yamaha Mio Gear S na meron na itong 5.1 liters of fuel tank capacity na 4.2 liters lang for the Yamaha Mio Gear S na lumang version. And in which, if we're gonna talk about the fuel consumption naman, meron tayong 48 kilometers per liters lang na fuel consumption estimate
estimation for the Yamaha Mio Gear S na older version compared kay Yamaha Mio Gear S na hybrid edition is that meron na itong 62 kilometers per liter. And dahil dyan sa hybrid assist na technology na upgrade dito from the Yamaha Mio Gear S hybrid edition. Now, if we're gonna talk about the total estimated range mga bossing, knowing na sinabi natin yung kanilang estimations at saka yung kanyang fuel tank capacity, makikita natin dito that 4.2 liters of fuel tank capacity multiplied by 48 kilometers per liter of fuel tank consumption estimation is that meron itong 200.16 kilometers of total estimated range si Yamaha Mio Gear S na older version. Samantalang kay Yamaha Mio Gear S naman, makikita natin dito na newer version is meron itong 5.1 liters of fuel tank capacity multiplied by 62 kilometers per liter of fuel consumption estimation. Magkakaroon naman din tayo dito ng 316.2 kilometers of total estimated range. So, lamang dito si hybrid edition compared kay older version. Now, if we're gonna talk about the displacement mga bossing, makikita naman natin dito that both of these motorcycles naman ay mayroong 125cc of displacement na naka blue core and SMG. However, for the Yamaha Mio Gear S mga bossing is that meron na itong hybrid assist na wala kay Yamaha Mio Gear S. So, ang hybrid assist nga pala mga bossing is nagtutulong sa engine ni Yamaha Mio Gear S na hybrid edition para makapagdagdag ng torque sa simula. So, if pipigayin mo to from 0 to 3 or 4 seconds, mga ganon, mayroong dagdag na hybrid assist doon na makapagdagdag ng fuel efficiency and dagdag na torque compared sa normal engine lang ng older version nito. So, that's why medyo mas malaki yung naidagdag na tulong sa fuel efficiency sa nakita natin kanina for the Yamaha Mio Gear S hybrid edition. Now, if we're gonna talk about the gulay board naman mga bossing, makikita naman natin dito that both of these motorcycles naman ay merong footboard. However, ang nakaganda ng mga motorsiklong na ito naman is that meron itong step board pero sa likod. So, meron itong resemblance nga mga bossing ni Yamaha Mio Sporty if naaalala nyo pa yung motorsiklong iyon. And ang nakaganda nitong mga motorsiklong ito is that meron na itong dual hooks sa may upuan natin and sa may legroom natin. So, that simply means pwede mo ito mapaglagyan ng mga kailangan mapagsabitan na mga dala mo. If we're gonna talk about park brake naman mga boss, dito naman makikita natin na both of these motorcycles ay merong park brake. So maganda yan if ipangmamalengke mo tong motorsiklong ito or ipapark mo to sa mga matatao na daan kasi nakakadagdag security na rin yan. Tapos if ang ISS naman yung pag-usapan or idling stop system, meron tayong auto start stop system dito for these motorcycles mga bossing. Makikita natin dito, yan, makikita natin yung switches niya. Ang tawag nga pala dyan kay Yamaha is SSS, which means start-stop system na nakakapagtulong mga bossing kapag naka-idle yung motorsiklo natin, especially naka-full stop sa mga trafikan, then the motorcycle will automatically switch off itself para makapagdagdag din ng fuel efficiency. If we're gonna talk about the built-in hazard switch naman mga boss, dito naman din lamang talaga ang mga Yamaha, which is the Yamaha Mio Gear S older version and the newer version ay merong built-in hazard switch na mga bossing. Napakaganda ng feature na to mga bossing kasi if ever meron kang emergency or meron kang mga urgent event na kailangan medyo magmadali, makakapagdagdag talaga ng awareness ito sa daan, especially sa mga taong nasa iyong likuran. Now, if we're gonna talk about the tubeless tires naman mga boss, dito naman tayo walang lugi for both of these motorcycles kasi meron na tayong tubeless tires for both of these motorcycles, which means if ever maabirya man tayo na wag naman sana, madali talaga tong i-repair and i-troubleshoot yung mga tubeless tires compared sa mga tube type. And if we're gonna talk about kickstart naman mga bossing, dito naman lamang si older version na merong kickstart pa na wala na si Yamaha Mio Gear S Hybrid Edition. Maganda sana to na feature mga boss kasi nakapagdagdag din talaga to ng pagprolong sa mga battery natin, especially sa mga pagka-cold start. Kasi if ever nafe-feel mo ng medyo malolobat na yung battery mo, makapagdagdag din talaga to ng lakas para mapaandar mo yung motorsiklo mo. However, meron din namang battery voltmeter for both of these motorcycles na pwede rin matagpuan sa kanilang mobile applications, which is maganda tong mga motorsiklong ito kasi meron itong dagdag na phone connectivity which is called the Yamaha Motorcycle Connect or Y-Connect. Maganda tong mga feature na to mga bossing kasi meron itong dagdag na maintenance notification, last park location, yung mga SMS notification at marami pang iba na makakatulong talaga sa'yo na mas maging intuitive yung experience mo sa mga pag-invest mo ng motorsiklo galing kay Yamaha. And last
lastly mga bossing, if we're gonna talk about the customizations, makikita naman natin dito that the Yamaha Mio Gear S older version is makikita mo na talaga sa daan na meron na silang dagdag na customizations tulad ng pagdagdag ng top box, tapos may iba pa, may crash guard, lalagyan ng MDL. Samantalang kay Yamaha Mio Gear S is that meron na itong multifunctional na grab bar. And may nag-comment nga previously sa ating video mga boss na hindi daw to nalalagyan ng top box. Unfortunately, I just don't know if that really is true, but if it is really true, then medyo makakalungkot yon. However, I think yung iba siguro bubutasan na lang nila to para malagyan ng screw yung para sa top box nila. I'm just not sure. So, abang-abang lang tayo sa mga next content creators dyan na merong mga journey sa kanilang pagka-customize sa Yamaha Mio Gear S na hybrid edition nila. Ngayon naman, pag-usapan na natin ang specs and key features ng mga motorsiklong ito. Unahin na natin dyan si older version mga boss na Gear S. Makikita natin dito na halos the same lang naman sila. However, meron itong 125cc na displacements for both of these motorcycles na naka-air-cooled. However, if power yung pag-uusapan, lamang dito konti si Yamaha Mio Gear S na older version na 9.4 horsepower at 8,000 RPM. Samantalang kay Gear S na hybrid edition is 8.3 horsepower at 6,500 RPM lang. With a torque of 9.6 Nm naman at 5,500 RPM naman for the Yamaha Mio Gear S older version, meron naman tayong 10.6 Nm at 4,500 RPM for the Yamaha Mio Gear S na dito mo makikita yung torque na may kasamang hybrid assist galing kay Yamaha Mio Gear S Hybrid Edition. When we're gonna talk about the compression ratio naman, meron naman tayo ditong 9.5:1 for the Yamaha Mio Gear S older version na 11.0:1 na for the Yamaha Mio Gear S Hybrid Edition. And if we're gonna talk about the bore stroke dito for both of these motorcycles, pareho din naman silang merong 52.4 by 57.9 na bore stroke for each motorcycles. So numbers wise mga bossing medyo magkapare-pareho lang sila, lamang dito kaunti sa power si Gear S older version na lamang din naman sa torque and compression ratio dito si Yamaha Mio Gear S na Hybrid Edition. If we're gonna talk about dimensions naman mga bossing makikita naman natin dito yung parang significant upgrade talaga dito for both of these motorcycles. Makikita na natin dito that although they both have the same na seat height na 750mm, makikita naman natin dyan na medyo Pinoy seat height friendly talaga itong mga motorsiklong ito. And if we're gonna talk about ground clearance naman, pareho din naman sila na 135mm na ground clearance din. However, dito na lumamang si Gear S na merong 1,280mm of wheelbase compared sa 1,260mm of wheelbase naman for the older version of Yamaha Mio Gear S. And now, if we're gonna talk about the wheel sizes naman mga bossing dito lamang kaunti si Yamaha Mio Gear S older version na merong 14-inch tires na 12-inch tires lang for the Yamaha Mio Gear S na Hybrid Edition. However, mas malapad naman dito si Yamaha Mio Gear S Hybrid Edition na merong 110/70 na 80/80 lang yung front tires kay older version na Yamaha Mio Gear S and 110/70 kay Yamaha Mio Gear S Hybrid Edition na 100/70 lang for the Yamaha Mio Gear S na older version. So I think isa talaga sa nagpapadagdag ng fuel efficiency dito ang medyo mas maliit na gulong ni Yamaha Mio Gear S na Hybrid Edition compared kay older version na Yamaha Mio Gear S. Kasi alam naman natin pag mas maliit yung gulong, mas madali maikot yung revolutions per minute or RPM ng mga gulong natin para makapagbigay agad ito ng acceleration at the same time hindi siya mahihirapan umikot sa kaniyang performance. And if ang pag-uusapan naman natin dito is ang key features nito mga bossing, halos magkadikit lang naman yung kanilang key features mga bossing which is meron itong no ABS na ino-offer, meron tayong SMG starter or ACG starter yung sa ibang mga motorcycles, meron tayong auto start stop or SSS na tinatawag kay Yamaha Mio Gear S. Wala din tayo ditong keyless pero meron tayong smart key system dito for both. Naka monoshock lang tayo dito, tapos yung kaniyang braking system is disc brake sa harap and drum brake sa likod. Naka 2 valves tayo dito, and for the Yamaha Mio Gear S is meron tayong 96 kilograms na naging 95 kilograms na lang for the Yamaha Mio Gear S. So medyo mas maganda ito. Naka blue core nga pala tayo dito for the Yamaha Mio Gear S na older version na merong blue core din for the new Yamaha Mio Gear S Hybrid Edition, pero
merong Blue Core Hybrid na yung kaniyang features dito. And lastly, makikita mo dito, meron tayo ditong additional na multifunctional grab bar for the Yamaha Mio Gear S na walang ganyan for the older Yamaha Mio Gear S na version. And lastly, if we're gonna talk about the total estimated range mga bossing, dito talaga tayo nagkakatalo kasi makikita mo merong 201.6 kilometers of total estimated range lang for the Yamaha Mio Gear S na 316.2 kilometers of total estimated range naman for the Yamaha Mio Gear S Hybrid Edition, which means medyo mas makakatipid ka dito and mas malayo yung mapupuntahan mo sa Yamaha Mio Gear S na Hybrid Edition compared sa older version na Yamaha Mio Gear S. Knowing that the Yamaha Mio Gear S older version is no longer in their website. Na makikita mo naman dito si Yamaha Mio Gear S is priced around 81,900 pesos naman for the new SRP of the Yamaha Mio Gear S Hybrid Editions. Knowing the price, pag-usapan na natin ang final thoughts about these motorcycles. So for me mga bossing, I think the Yamaha Mio Gear S talaga ang isa sa mga pinakamagandang nagawa ngayon ni Yamaha aside ni Yamaha Lexi 155. However, si Yamaha Lexi 155 naman mga boss is ibang pag-usapan din naman yon kasi the Yamaha Lexi 155 is more on the 155cc segment na it's like the baby version of NMAX at saka ni Aerox kasi pareho sila ng makina pero yung presyo niya mas pang masa. Ngayon, if ang pag-uusapan natin dito is the Yamaha Mio Gear S older version tsaka Yamaha Mio Gear S Hybrid Edition, of course, mas maganda talaga yung newer update dito for the Yamaha Mio Gear S kasi meron itong karagdagang total estimated range, meron itong mas malaki na fuel tank capacity, mas meron itong malaking underseat compartment storage na pwede na magkasya ang iyong half-face helmet, and meron na rin itong LCD digital display na built-in sa kaniyang instrument panel. So mga counting specs pa lang mga bossing, makikita mo naman talaga na napakalaking upgrade na dito for the Yamaha Mio Gear S. However, if nag-own ka na ng Yamaha Mio Gear S na older version, I can really say maganda pa rin naman itong motorcyclong ito kasi when we're gonna talk about maintenance, hindi ka na medyo kakabahan kasi nga 'di ba, bagong-bago pa lang dito sa Pilipinas ang hybrid assist sa mga mekaniko and para sa kasa. So, if maintenance yung pag-uusapan, I think medyo mas less yung kaba mo dito for the Yamaha Mio Gear S older version. However, we can really say here that the hybrid assist is for sure meron yang customer support pa rin naman from the Yamaha kasi hindi lang naman sila gumagawa ng mga motorsiklo but for sure nagsusupport din sila para sa mga Pilipinong gagamitin ito sa mga pang-araw-araw. Pero kayo ba mga bossing, alin dito sa tingin niyo ang mas maganda? Alin dito sa tingin niyo ang mas sulit sa inyong pera? Pakilagay nga dyan sa comment section. If nagustuhan niyo yung mga ganitong klaseng videos you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below. If meron kang mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can always support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe and see you in my next video.